Mama Jodizay. Alam na natin yan eh. Dito pa nga lang ngayon, hindi pa nakaupo si Sara Duterte, mga kababayan, pero napakatindi. Speaking of that, dahil nababanggit nyo, isasama ko na rin, ito mga kababayan, ito, yung kahapon na nangyari doon sa Kongreso, na hindi po inatinan ni Sara Duterte. Bagkus ito po ay nagde-demand na kailangan daw ay humaten din si BBM at kailangan may kasulatan na daw na nagsasabi na ililift yung ilbo doon sa kanyang mga kasamahan para siya daw po ay umattend. Ay, grabe, ibang klase talaga si Sara. Ito, pakinggan nyo. The Honorable Laila De Lima is now recognized. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. Distinguished sponsor. I will not be interpolating. I will not be asking questions. I will be raising a parliamentary inquiry, then... Hoy, Mengay, sino yan? Meron ako alam na DDS na vlogger na nag-Marcos para lumago ang channel niya. Mag-success naman pero makikita mo pa rin sa vlogger na yon ang pagka-DDS. Sino kaya yon? Ay, parang napapaisip ako dyan ha. I will make a manifestation. Parliamentary inquiry. First, a clarification. Did I hear it right? That there is no one present from the Office of the President right now in today's, Office of the Vice President right. Sabi ni Ma'am Jodisay. Agree ako sa iyo ka GP, di gaya na ibang vlogger pag nanalo daw si Sara. Ayoko na magbanggit. Mga kababa, kayo na lang bahala magbasa. Pero ako kasi unang-una, kung ano yung pinaniniwalaan ko, yun yung takbo ng puso at isip ko, yun ang gagawin ko. Mahirap mag-content pag ikaw ay against doon sa iyong iko-content. Diba? I mean, mga kababayan, tayo, pwede siguro kung kakalabanin ko si Sara. Kaya lang, syempre takot din tayo eh. Yan ang totoo. Diba? Takot din tayo. Nakalabanin yun eh. Alam naman natin, Bruhilda yun eh. Mas masahol yung kay Digong, personalan yun. Kapag nanalo yun, mga kababayan, baka ipahanap ka talaga no. Now, in these proceedings. Affirmative, Mr. Speaker. Second question. This is the third time. This is the third setting for the budget deliberations or interpellation for the budget of the Office of the Vice President. Is that correct? That is correct, Mr. Speaker. Let me say, for the record, of the House of Representatives, at least restitution of the Republic of the Philippines. The whole budget process is something that is being directed and recognized by the Okay, kilala ko na, Mengay. Thank you. Kilala ko na. Constitution itself. So disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Grabe, no? Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as an institution talaga, no? and to the Constitution? If she can afford to be showing herself up to the Senate, including being there and applauding the former Senate President in his privileged speech, which is definitely not part of her mandate as the Vice President, why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President to defend the budget of her office? Enough is enough. Enough of her brattiness. So, I rise today to manifest my extreme displeasure about the behavior of our Vice President. And in due time, I will move for the decrease in the budget of the Office of the Vice President. I actually intended initially
to move for zero budget for the office of the president, or for the disapproval of the budget for the office of the president, of the office of the vice president, in light of those very questionable actuations on the part of the vice president. But after some mulling, after some reflections, and out of courtesy also and consideration to the personnel and staff of the office of the vice president, I'm just now thinking of moving for the decrease, let's say, for the retention of the MOOE and personal services budget, and get rid of the operational budget for the office of the vice president. Again, I will move at a proper time during the period of amendment for that. And I hope that my colleagues will join me in that motion or in that amendment. Thank you. Kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Kapansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa supplies and materials, 43% increase po rito. At para sa professional services, 405% increase. Professional services para sa mga consultant. No, hindi po natin alam kung para saan yan. Gusto sana nating malaman sa kanya. Rent and lease expenses. Again, that's a 75% increase na hinihingi. At iba. Ako naniniwala hindi para dyan yan. Hindi para sa consultant, hindi para sa mga supplies. Mga kababayan, yan ay maagang tawag dito, maagang pag-iipon, maagang mga ka-GPnatics, ano ba yung right term na dapat pwedeng gamitin doon? Yan ay maagang paghahanda sa 2028 election. 'Di ba? Na kailangan makakuha tayo ng enough budget para sa mga bayaran o kaya para sa mga tao na tutulong sa atin. Ganun lang 'yun. Pang mga maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin hindi po pamumulitika ang habol dito, kung hindi lehitimong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, again, kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. No? Kaya at the proper time, Mr. Speaker, ako po, I will move to reduce the budget of the Office of the Vice President for 2026. Ang hinihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno, at isaalang-alang din po natin na ang mga kawani ng Office of the Vice President ay damay lang po. No? Naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan, ngunit sa kasamaang palad ay iba ang asal ng kanilang head of office. So I will move that the budget be reduced nearly to the PS of 198.8 million pesos at the proper time, since the head of office herself has not deemed it necessary to defend the budget proposal of her office. Wala eh. Dito kung hindi niya kayang i-depend yung kanyang budget, mga kababayan, she's not capable na maging presidente ng Pilipinas. Kasi dito natin susubukin kung karapat-dapat pa talaga siya eh, 'di ba? Pero the fact na ito ay hindi humaharap, na laging may dahilan at laging mga kaalyado niya ang
pinapasagot, mga ka-GPnatics. Wala to. Magiging puppet lang talaga to pagdating ng panahon. Pero inyo, ang daming demand. Ito yung demand niya, oh. Pakinggan natin. Medyo delay talaga. Ang binabastos po ng Vice Presidente sa paglalagay pa ng mga kondisyon. Oo. Bago daw siya magpakita rito, may mga kondisyon muna. Ibigay ang gusto niya. No? Ang binabastos po niya dyan, hindi lang po itong institusyon ng Kongreso, hindi ang konstitusyon, kung hindi ang taong bayan. No? Dahil pera nila ang gagamitin ng Vice Presidente. Okay. Mga kababayan, hindi ipalad na talakay dyan. Pero ano yung sinasabi na kondisyon ni Sara Duterte para siya po ay umattend? Ito, ipapakita ko po sa inyo para kumpletos Ricados. Ito yung kanyang mga kababayan. It has come to my attention, nababasa nyo naman na siguro. It has come to my attention that the Office of the Vice President, OBP, budget of 902.895 million peso has been deferred due to the committee's insistence that I attend the plenary deliberation. I am prepared to attend. However, mga kababayan, I am prepared to attend. However, I am seeking the following. Ito, the House of Representatives demand the attendance of President Marcos for the 27.3 billion pesos budget deliberation of the Office of the Vice President. Nagde-demand siya na kailangan daw umattend si Pangulong President Marcos dito, mga kababayan, sa plenary deliberation. Sabi niya pa, alternatively, I will attend. Kung hindi daw a-attend si Pangulong Bongbong Marcos, alternatively, sabi niya, I will attend if the Committee on Good Government and Public Accountability will produce before the plenary schedule a Department of Justice or DOJ document confirming the Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO for the following OBP personnel has been lifted. Sino-sino yon? Si Zulaika Lopez, Limuel Ortonio, Attorney Rosalyn Sanchez, Sunshine Chari Paharda, Gina Acosta, Julieta Villa del Rey, at Edward Paharda. Please let me know by written communication how you wish to proceed. Thank you for your attention to this matter. Ang bigat, mga kababayan, ng kagustuhan or ng demand ni Sara Duterte dito. Ganon kabastos. Kita nyo hindi pa siya presidente, hindi siya ang pinakamataas na tao dito sa Pilipinas ngayon. Pero ganito na siya mag-demand. What more? Kung siya po ang maging presidente ng Pilipinas pagdating ng panahon. Lahat sigurado ng kaalyado, as I've said kanina, sigurado, lahat ng mga kaso ng mga yan, linis. Diba? Mga kababayan, nagde-demand sa presidente, nagde-demand sa DOJ, sa Committee on Good Government and Public Account, na kailangan ilip yung ILBO. Bakit kailangan ilip yung ILBO? Mga kababayan, ano to? Dahil itong mga taong ito, malamang gagamitin ito, mga kababayan, baka sa pag-re-release ng mga pera. O kaya pagdi-deliver ng mga pera sa iba't ibang mga bangko o iba't ibang mga tao. 'Di ba? Kaya pinalilift nila yung Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO. Ayaw kasi, mga kababayan, pag yung ILBO na yan ay nilift, malalaman, ano na ngayon, hindi na nila pwedeng sundan kung saan magpupunta si Zulaika, si Limuel, si Rosalyn Sanchez, si Paharda, si Edward Paharda, si Acosta, lahat ng mga tao na yan. Ano na sila? Free na silang gumalaw. Hindi na pwedeng sundan, mga kababayan, ng atin pong administrasyon, ng ating gobyerno,
kung saan po magpupunta 'tong mga 'to. Maaring mag-flight na itong mga 'to. Pumunta na ng ibang bansa, di hindi na natin sila mahahanap. 'Di ba? Sobrang kapal ng mukha, mga ka-GP Natics. Yan ang kanyang demand. Para umattend daw siya. Kahit man lang representative ng OBP walang pumunta. Inasa niya na doon sa mga tao, kila Ungab, kila Alvarez, yung mga tao nila doon. Ibig sabihin, marami pa rin gumagalaw na mga kamay. Kahit wala si Sara doon, mayroon siya mga representante. Paano pa kaya pagdating ng eleksyon ng 2028? 'Di ba? Gumagapang ang pera. Sara who? 'Di ba? Ma'am Lea Rosette, late ka na, Ma'am Crimson. Thank you so much sa inyong lahat, mga kababayan, ha? At maraming salamat. Magandang hapon. Natutuyo na yung labi ko. Magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na mga live streaming at mga uploads natin. Maraming salamat muli sa inyong lahat at maulan na hapon. Bye!